So ayan mga mi, at hello nga daw sabi ng aking bebe. Pero bago nga kami magharutan ito at magluluto muna ako ng aming tanghalian. Tanghali na nga kami ng gising ngayon kaya naman wala na talagang almusal-almusal. 10 AM na kasi yan at malilate na nga si daddy sa work. 11 kasi ang pasok niya kaya naman nagmamadali na talaga ako dyan para naman makakain pa siya bago umalis. Ewan ko ba kasi tanghali na nga ang pasok niya pero tinatanghali pa rin talaga kami ng gising. Buti na nga lang at itong lulutuin ko ngayon ay napakadali lang talagang gawin. Saktong-sakto talaga ito para sa mga katulad namin na late magising. Ayan nga mga mami at nagisa lang ako dyan ng sibuyas at bawang. At pagkatapos ay ginisa ko na rin yung carrots. Hinintay ko na nga lang hanggang sa maluto yung carrots. Pagkatapos ay nilagay ko na nga rin itong mackerel. Nga lang sana yung gagamitin ko dyan pero nauntian nga ako sa laman kaya ginawa ko ng dalawa. Pagkatapos mga mi ay nagdagdag lang ako dyan ng kaunting tubig. Tapos tinimplahan ko na rin yan ng paminta at saka ng patis. Nagdagdag na nga rin pala ako dyan mga mi ng isang perasong siling green at hiniwa-hiwa ko lang ng pahaba. Para naman may kaunting anghang yung ating ulam. At inintay ko nga lang yan mga mi hanggang sa kumulo at next naman ay nilagay ko na nga rin itong sotanghon. May tali pa nga pala yung sotanghon dyan. Kulay puti kasi kaya hindi siya masyadong pansin. Buti na nga lang at nakita ko kung hindi pala ay matadagdagan pa ng isang hibla yung aming sotanghon. Ayan mga mi at inintay ko nga lang yan hanggang sa maiga at saktong-sakto lang naman yung pagkakaluto ng sotanghon. Ayan nga at napakabilis lang at luto na agad ang aming tanghalian. Simple nga lang ito mga mi pero ang sarap talaga. Isa nga ito sa mga nagustuhan ni daddy sa mga niluluto kong ulam. Tapos na nga kaming kumain mga mi at nakaalis na rin ang aming daddy kaya naman ito namang bebe ko ang aking lalaruin. Kanina pa kasi ito nangungulit sa akin pero dahil nga busy ako ay hindi ko siya pinapansin. Yun nga lang kapag sinimulan mo na siyang laruin ang gusto niya ay tuloy-tuloy na. At hindi ka nga rin pwedeng mapagod dahil ang gusto niya mga laro ay yung mga buhat-buhat talaga. At kahit nga ang bigat-bigat niya na ay sige lang, strong naman si mami eh. Nakakatuwa nga lang din dahil kapag naglalaro kami ng ganito ay ang sweet-sweet niya talaga sa akin. At sa sobrang sweet niya nga ay ayan at ginagawa niya na nga akong climbing rock. Ewan ko ba sa trip ng batang ito at ang hilig-hilig niya talaga sa mga ganitong laro. At pagdating nga ng hapon mga mi ay papatulugin ko na nga siya dyan kaya naman isa-isa ko na nga nililigpit yung kanyang mga toys. At habang nagliligpit nga ako ay nakakita naman ng sunglass itong bebe ko at nagtataka nga ako kung ano ba yung ginagawa niya. Nagaya niya pala yung mga napapanood niya sa TV na nagsasunbathing at nakaganyan pa nga yung kamay. Feel na feel niya pa nga at akala mo naman talaga ay nasa beach siya. At ayan nga at matutulog na nga lang kami ay ayaw niya pa rin talagang bitawan yung sunglass ng tito niya. Pinipilit ko nga na ayusin yan pero ang gusto niya pa nga talaga ay pabaliktad yung pagkakalagay. At hanggang sa nakatulog na nga lang po siya dyan mga mi ay hawak-hawak niya pa rin po talaga yung sunglass. So yun lang po mga mi, bye!